Hello mga ka-Stiff Next, this is your Kapitana Mimay. Hello mga ka-Stiff Next, this is your Kapitana G. And this is Huwag Kang Lilingon, the allegedly haunted horror comedy on duty podcast. So ayan, hello mga ka-Stiff Next, isa na namang on location episode Wow! tayo for this Halloween season. At ang ating napiling pasyalan for this episode ay walang iba kundi yung isa sa mga sinasabing pinaka-haunted nga daw na spots sa buong Pilipinas. And sa sobrang kilala niya as very haunted, ang dami niya nang naging feature sa kung saan-saan, pa TV show, mga vloggers, kung sino-sino pa, na hindi lang din sa bansa natin, pati actually sa mga foreign outlets. Ayan, so walang iba kundi ang not so abandoned Clark Air Base Hospital. So nakikita nyo, ayan, so actually, wala tayo sa mismong grounds. Kasi turns out, pagdating natin dito, ginagawa na siya. So, ayan. So, nakakaya siya nakasarado na. Closed off na siya for the public. Yes. Babanggitin natin mamaya kung bakit. Pero, ano na siya. Ayan. Pero since nandito na tayo, tuloy na rin natin yung kwento. Kasi sayang naman bumiyahe tayo all the way to Clark Freeport Zone. So, yun nga, yung isa sa mga notable histories ng not so abandoned Clark Hospital ay yung kinonstruct siya noong early 1900s. Tapos, it served as a hospital, a treatment facility for mostly soldiers, yung mga sugatan na sundalo, prisoners noong war, noong World War II. So, ang dami pinasok dito mga American soldiers, mga Filipino soldiers. Yan, trinit sila dito sa loob ng Clark Air Base Hospital. Na, yun nga, kaka-mention ko lang kanina, matatagpuan sa loob ng Clark Freeport Zone in Subic, diba? Tapos, nanatili, actually surprisingly, nagulat ako na dun sa research natin, operational siya until the 1990s pala. Tapos, kaya lang natigil yung service nung institution na to kasi nga, yung kung maalala niyo or kung naabutan ng ilan sa mga ka-Stiff Neck natin, sumabog yung Mount Pinatubo noong 1990, which is very close dito sa lugar na to. So, isa to sa mga natabunan talaga ng abo ng volcanic ash. Tapos ang sabi nila, umabot daw sa around 9 to 12 inches yung kapal. Kaya it became impossible na to operate. Kasi isipin nyo, tatanggalin nila yung ganong kakapal na abo dun sa around the area. Tsaka covered kasi lahat talaga. Oo, as in lahat. Oo, yun. So yun, since nga na-mention ni Grace na naging mostly military hospital itong Clark Air Base Hospital. So alam niyo naman na kapag mga hospital, di naman na bago sa atin, ano pa nga ba mga nangyayari sa hospital, witness of death, sickness at kung ano-ano pa. And given that ang kalakip nun, syempre yung pain, yung mga hinagpis ng mga pasyente at syempre ng mga loved ones nila, di ba? So, ayan nga, given the hospital situation, alam naman natin, marami din mga namamatay sa hospital, and with the given deaths, yung energy na naiiwan, natitira sa hospital, nagiging magnet. Hindi lang sa mga kung ano-anong elemento, kundi sa mga ibang spirits din na nasa paligid pa. So ayan, kahit di ba, kaya parang nagkaroon siya ng reputation na sobrang pinaka-haunted kasi kahit din yung mga locals mismo, sila nagpapatunay na parang meron talagang mga kaganapang kaiiba sa Clark Air Base Hospital. Nung time na, yun nga, as in fully abandoned pa siya. Yes. At based sa aming supposedly spill, lilibot talaga tayo sana. Like, itutour namin kay around like what we did sa UP. Yes. Kaya lang, UP, Intramuros, yan. Kaya lang, yun nga, sadly closed off na siya. At i-reveal na ba natin kung ano na siya ngayon? Sige. Bakit siya ganyan? So, nagulantang kami ni Mims. After namin chikahan si Kuya Gerd. Yes. Na, ayun nga, ang reason bakit siya closed off na ay gagawin siyang isang bagong
paano ba, attraction of sorts, cultural relevance. So, Oo. gagawin na siyang National Museum. Clark Branch. Clark Branch. Oo. For the North. Kumbaga may sarili na silang National Museum. At Yes. hindi namin masabi ni Mims if good decision to or not. But Oo. ito talaga yung napili nila. Diba? So kung maalala nyo, meron din tayo dun sa previous episode natin sa Intramuros na yun din yung gagawing National Archives, diba? And then, yun Mga choices ng So, mga ano hindi natin. ko alam kung bakit mahilig sila na ang mga pinaka-haunted daw na mga areas. Yun din yung gagawin nilang museum or what. Na, hindi ko alam. Parang kung sa tao, kung sa psych, may trauma dumping, parang it's parang Oo. history trauma dumping on itself. Parang gano'n. Yun nga na parang, isip ko tuloy. Well, kasi hello, sa dinami-dami nang nagdaan na parang hindi naman totally nawala porket ba gagawan mo siya ng museum. Oo. Diba? Parang ang nakaka-curious tuloy i-discuss dito, like ano yung process nila sa loob, like binisita na ba to ng mga pare or ng mga ministers, no? Oo. Paano sino yung naging parang, cleansing nila? like sa board ba na nag-approve parang parang wala may nag-isip ba na parang okay na ba yun? Ito Teka parang lang. sabi nga haunted yun. Parang Oo. okay lang ba tayo na maglagay doon ng mga something, paggawa ng something. Yun na, no? Diba? So, Kasi imagine, hindi, like fine, lilinisin mo siya, pero may parts talaga na titibagin mo, hindi mo maiwasan. So, totoo. paano kaya ang magiging spiritual response? Totoo. Or yung kahit mismo, kahit sabihin natin hindi sa Energies. mismong decision makers. Yung sa Oo. mismong, ano ba tawag doon? Contractor, project Yes. manager, Oo, project no? manager. Ang O yung tapang mga nung architect ano, mismo no? na parang may ginawa ba kaya silang something in place before sila nag-start? Totoo. Kasi, diba? Totoo. Parang large scale, parang ginawa ni Boy Abunda sa Ozone. Parang ito, large scale version. Kasi, Yung mga times 10. times like yung covered nitong area, what? I know, right? Oo. So yun. So ang aming narinig through the grapevine. Hindi mo through the grapevine. Ano daw in 4 or 5 years, 'di ba? Na Hopefully daw matatapos. ma-complete na siya. Hopefully. So, yung sa mga taga-North dyan na mahilig sa ganitong ganap, ayan, may aabangan na kayo. Yes. Tapos balitaan niyo na lang kami. Yes. Pero 'di ba sobrang nagulat kami kasi nga hindi namin in-expect. Kasi nga last year, meron pang, as in, nabivisit pa siya. May Oo, nagpi-pictures, may ano pa. nagvo-vlog. So, hindi namin expect na na-close off na siya kasi nga, nag-construction na siya. So, ayun. At mas lalo nakakagulat na, yun nga, ayun gagawin siyang National Museum. Parang okay na rin. Clark. Kaysa ginawa siyang casino or Totoo din naman. residential. Okay na din naman ako sa ganun. Pero kasi usually mga ganun, parang ginagawa nila mga offices, ganun. Oo. Pero, yun nga, yung sa, nito, museum siya. So, alam mo yun, accessible to all. Tapos kung ano pa kayo mga ilalagay nila. Oo, no? Diba? Alam mo, conspiracy theorist lang ako. Isipin ko na parang, alam mo yung mga artifacts na may, spooky-wooky. Parang ilalagay the mo siya sa, Warrens. para nandun siya sa, sa lugar na, din, malakas ang, Oo nga. Hindi mo alam kung protection siya or parang pinagsama-sama mo parang lang nilagay mo talaga. sa portal, gano'n. Oo. Shit. Hay. Pero yun na nga, going back to the episode. Ang sabi, syempre hindi mawawala ang mga kwento since nga very haunted nga ang Clark Air Base Hospital. And ilan sa mga na-experience daw ng mga nag-visit, ganun, at saka mga kahit actually hindi nag-visit, yung mga nasa area lang daw before is yun nga daw merong mga sumisigaw sa loob, may mga umuungol na parang, syempre, alam mo yung mga tunog sa, di ba pag nasa ospital nga kayo, lalo na pag malapit kayo sa ER, yung mga ganun, may maraming sumisigaw, maraming umiiyak. So, ganun daw usually talaga yung naririnig dyan sa vicinity ng ospital. Tapos, ang sabi daw is sa first floor ward, dati siyang pediatric wing. And yung pediatric wing, babies equals crying. So, yan, maraming umiiyak sila na naririnig. Diba? Tsaka mga, mga pitter-patter, lakad, mga tumatakbo,
mapabata, mapamatanda, hindi mawawala ang mga tunog ng mga naglalakad at mga tumatakbo. This oras ng gabi. Yun. Tsaka, meron din silang na, ang tawag dito, alam mo yung parang syempre, di ba, pagka, actually common naman to pag may mga haunted areas, usually. Yung mga parang naglilibot na tunog. Hindi lang siya parang, sabihin natin, nasa alley lang na may naglalakad. Ito talaga as in like parang, papasyal siya dyan sa loob ng ospital. Ganon. True. So, yun. Oo. Yun, bukod sa mga bata, syempre, ang mga bata, hindi pa pahuli, ang mga bata So, syempre, may mga adult apparitions din daw, mga either disembodied or full-bodied apparitions na nakikita din yung mga witnesses around the area. Kasi yun nga, hindi lang naman bata yung kinater talaga ng hospital na to. Tapos, ang sabi-sabi daw, every month, nung heyday, nung time na active pa tong hospital na to, nakaka-cater siya to around 17,000 patients in a month lang ngayon na. So, ganun karami. So, imagine, since military sort of hospital siya, hindi lang to yung mga kaso ng hinihika, mga ano lang po, nilalagnat yung anak ko. Yung mga tinatakbo dito, as in talagang sugatan, mga near-death na, yung iba talaga namamatay talaga. So imagine all the energy, the trauma na naiwan na dito sa lugar na to, 'di ba? Kaya nga hindi daw katakataka kung bakit ganon-ganon na lang yung hunting sa lugar. Bukod pa dito, yun nga, as expected, as with all other haunted hospitals, isa daw sa mga pinaka-haunted spots nitong Clark Air Base Hospital is yung morgue. Yes. Magkita-kita sila doon para, patay ka na rin pala. Mga gano'n. O, dito na lang tayo. Yun. So, ako nakapanood na kayo ng mga specials before, di ba? As in, Oo. parang, yun yung pinaka, ng mga hotspot ng mga paramdam daw talaga doon sa morgue. Oo. It's not surprising. Yes. And given nga na before, kasi ngayon not so abandoned na siya kasi nga ginagawa na siya. So nung kapanahunan pa na as in after, lalo na nung after Mount Pinatubo incident, syempre, naiwan na siya na ganun at fresh pa na, may mga gamit pa, di ba? May mga natira pang, as in lahat, and mga facilities nila, pa rin, nandun pa rin. So usong-uso talaga na may mga magluluto. Kasi nga naman, di ba, sa kahirapan ng buhay. Tapos, ayan, nandiyan ang mga bagay na pwede mong kunin. Di kunin nila. So, yun. So, sa dami na doon ng mga nag-a-attempt na, yun nga, mag-loot inside the hospital. As in, syempre, di sila ligtas sa mga, mga paramdam ng mga naiwan doon na hindi natin nakikita. So, yun. Tapos, meron ding kwento na meron din daw mga servicemen or yung mga nagtatrabaho dyan before na namatay daw sa loob ng and actually hindi nga lang daw namatay, ang is nag-suicide sa loob ng hospital. So siya, yung kanyang spirit or spirits, we don't know exactly, nandyan pa rin sa loob at nagpapagala-gala. Napaisip ko kung yung mga construction workers dyan, no? Feeling ko alam mo yun, hindi talaga, meron. Imposibleng wala. Kahit isa, no? Oo. Yun nga. So, syempre sa mga hospitals, meron yung canteen, syempre, kainan, ganon. So, sa canteen daw, sa former canteen daw ng hospital na ito, minsan daw sa gabi, may maririnig kang parang may nagpapatugtog ng radyo or music. Tapos yung very prominent daw na pag trinay mo talagang pakinggan na mabuti, para daw nagpapatugtog ng swing, yung mga kantang ginagamit sa swing. Kasi imagine mga 19, yung panahon ng mga Amerikano, gano'n. Di ba yun yung trip nilang songs before? Mga military. Oo, yan. Swing daw. Tapos daw, na-mention ko kanina na very active yung paranormal activity sa morgue, no? So, sobrang active din daw pagdating sa main wards. Kasi ito yung kabisihan talaga, yung parang, kumbaga, general admission. Correct. Na lahat dito halo-halo. So, noong time na functional pa yung hospital na to, kwento-kwento ng mga dating medical professionals and personnels na nag-serve dito, grabe na daw talaga yung activity since then, nung hindi pa siya abandoned. Like, bigla daw while on duty sila, bigla daw may mga pintuan na biglang bubukas sa sara. Tapos yung ayaw kong ma-experience, yung minsan daw may
makasalubong sila or may kita silang like tao talaga, tapos bigla na lang mag-disappear right in front of them. Na parang matinding case to ng malikmata. Kasi nakakita ka ng tao tapos biglang Oo. siguro ano ka lang, pumikit ka lang sandali or alam mo yun, nag-blink ka lang, bila wala na. Ganon. Ganong level siya. My gosh. And speaking of mga bigla-bigla na lang nagpapakita sa mga, syempre, sa nabanggit ko na ang dami ng mga nagpupunta dyan, di ba, to, syempre, curious kung anong meron. Oo. And alam naman natin na isa sa mga ways to catch a spirit ko, no, is through spirit photography. So, yan yung mga may dalang cameras at mga kung ano-ano. And, syempre, mga hindi nakaligtas ang kanilang mga camera sa mga pwedeng makita sa loob. So, alam niyo naman, yung mga orbs, ayan, present yan sila all the time pag may mga ganyang mga spirits, mga orbs. Tapos, meron doon silang mga nakukunan na mga figures ng sundalo na, di ba? Tapos ano na to, syempre, wala naman ang tao, abandoned na siya. So, di ba, parang saan ka ba naman, bakit ka naman makakita ng ganun sa loob at makukunan mo pa, wala naman na dapat supposedly tao doon. And since may airstrip ka sa loob, kasi malaki talaga yung area, meron din silang mga nakikita daw or nahuhuli, caught on cam, ng mga palutang-lutang na figures doon sa may bandang airstrip, di ba? Kasi naman, Diyos ko Lord. At isa din sa mga ano nila is, minsan daw, pag mga naglilibot sa loob, is bigla na lang daw magugulat sila kasi may bigla na lang may mambabato. Shit! Yun lang. Sana hindi tayo magbato dito. Sana hindi. Hopefully Marami naman tao hindi. sa loob. Sila muna yung sila muna. Bago kami. Oo, na yun nga, syempre, kapag binato ka in a place na, di ba, wala man tao. So, take that as a warning na hindi ka welcome doon. True, weird naman kung isipin mo, ay pinapapasok nila ako. Correct. Binato ka na't lahat. Binato rin pabalik. Oo. Nakipaglaro pala. Ay, Diyos ko. Pero yun. May hindi pala ako na mention kanina. So ito siguro isa sa mga blood curdling na experiences daw is kasi yung mga swing music okay pa yan kasi para siguro imprint to kasi masaya sila. Correct. Parang yung energy. Pero minsan daw ito yung hindi nakakatawa. May maririnig ka na sigaw na nasasaktan. Tapos mayroon daw minsan parang full sentence na parang ayoko na dito. Ayoko pa mamatay. Mga ganon. Parang isipin mo kung marinig mo yun in Tagalog, no? Totoo. Parang shit. Pero inisip ko din, no, meron din kaya sila narinig na, since may mga American soldiers, no? may mga English din kaya sila narinig. Uy, ang creepy din nun. Oo. Kasi syempre, di ba usually yung pag-usapan natin na kapag nasa ibang lugar ka, like yung maririnig mo na Yung language. Yung language, nila. Oo. Pero yun, dito sa atin, since nga, siya, na madami, dalawa, usually yung major, Americans and Philippine soldiers. So, meron kaya silang gano'n na marinig sa mga parang, ulan na tayo ng mga dahon. Ayan na. At least hindi tayo binabato. Correct naman. Oo. So, yun nga daw. Tapos, aside from that, ito siguro yung isa sa, hindi natin ito mako-confirm pero chismis daw ng mga locals dito. Na, hindi naman to kwentong multo, but more of, may nakita daw silang mga tao, mga buhay ito, na hinihintay nila na maggabi talaga inside the hospital. Tapos magsisneak in sila. Tapos sabi nila, bakit hindi na to looters na kanikwento ni Mims. Ano na daw to? Like, ang chismis. Mga ano daw yan, mga mambabarang. Mga mangkukulam na since aware na sila sa energy, siguro quote-unquote power, meron yung kung i-harness man nila yung energy na to within the space. Feeling nila okay siya na site for ritual, ceremonies. Yan. So, nagiging tambayan daw to ng mga ng mga yan, mga mambabarang, mangkukulam. Tapos dito nila ginagawa. At saka at least, di ba, yung hindi nila gagawin, yung energy, hindi may iwan sa lugar nila, dito talaga nila. So, tinatambakan pa talaga lalo. Parang ganon. Tapos gagawin siyang National Museum. Oo. Tapos, dahil daw doon, alam niyo naman yung mga mambabarang, they work with insects, mga ganyan, mga... So, minsan daw may kita pa daw dito na mga creatures na hindi na siya like, uy, pusa So, ganyan. Parang malformed na siya. Like, hindi mo na ma-explain kung ano daw sila. So, may mga ganong sightings na daw. Gosh. Well, hindi rin naman ako magugulat kung totoo.
Oo, kung sino ano-ano nang sinamon mo dito. At saka feeling ko nga kahit siguro like hindi talaga let's say mambabarang. Alam mo yung mga Oo. curious na, Ay, oo. alam mo yun? Parang yung sa US, no? Yung mga groups na, mga cults na nagtatry mag-ritual. Tapos usually, abandoned places talagang favorite nila na Oo, gawin yun. Kasi wala namang magbabantay sa'yo, sisita sa'yo doon. totoo. Tapos, given the history, di ba? Tapos pag nagkamali ka, at least dun maiiwan. Maiiwan, Hindi sa oo. lugar mo. Oo. Kung natakot kayo bigla, alis na lang. Iwanan nyo na lang, di ba? Totoo yan. So yun, nakakatakot, no? And speaking of, sabi ko nga, very popular tong Clark Air Base Hospital sa mga feature shows, ganon. And yun nga, na-feature siya sa Ghost Hunters International. And Season 1, Episode 20, na ang title ay Unknown Soldiers. And kung sakaling gusto nyong manood, kung hindi nyo pa napapanood. And aside from that, ginawan din to actually ng documentary ng National Geographic Society na in-entitled na I Wouldn't Go There. Ayan. Pero pumunta kami. Pero wala na, hindi na rin kami nakapasok. Oo. So, ayan, moving on to the next part ng ating episode. Siyempre, tulad ng mga iba nating naunang episodes, tayo ay mag-listener stories. Ayan, kung mapapansin nyo, yung ibang stories dito, either na fast forward yung iba or along the chronological order pa rin. Kasi pinili natin yung mga stories na somehow may mention ng hospital or mga parts ng hospital. Ayan. So, yan, simulan na natin. Yung una nating listener story ay pinadala sa atin ni ang codename na binigay niya ay Girl Butchie ng Batangas. Ayan. Sabi niya, "Hi mga Kaps, it's your girl Butchie ng Batangas." Or Butchie ng Girl Butchie. It's your girl Butchie ng Batangas here. Kwento ko lang yung ganaps namin sa site dahil nag-bench listen ako sa August 2023. And sunod-sunod yung uploads era nyo ngayon. And nayamot lang ako nung hindi ako makakip up sa latest episode nung ongoing siya. Anyway, ang chika kasi on LS 221 ata na you were asking construction horror stories. Well, hindi naman siya horror. Ang sa akin more on nakabate. More on the dangerous side and more quote-unquote horrorly accidents on site. So, take note that our site is a hospital. O, yun na nga. Diba uso sa atin yung mga padugo? Hindi daw ito ginawa sa site namin dahil hindi naniniwala si client. Gets naman kasi syempre we have different beliefs kaso iba na ang chika sa amin during the construction days. First ganap, most of our workers is from the Bicol region. And we had this lead man na mabibo sa gawain and masipag mag-work. Then napapansin ko, napapadalas na mag-half day siya. Tapos ayun, lumiban na talaga ng whole day. So I asked, bakit paliban-liban si kuya? Ang chika ay ilang araw na daw nilalagnat nung araw na lumiban siya. At yun, yung araw na nakita daw, at yung araw pala na lumiban siya, ay yung day na nakakita daw siya ng white lady. And some of the workers even attest of seeing a white lady na covered in blood. The catch was, yung pinagtatayuan daw ng barracks nila ay ito na, dating morgue area. Dinemolish nga lang kasi gagawa ng bagong building and ang katabi ay COVID ward area where the patients stayed and sadly were some passed away. Second ganap. Since adjacent lang talaga ang site namin sa main building, we can full-on see what's happening every time na may ina-admit sa emergency room. There's this worker na tawagin na lang natin na Kuya R. Kuya R was working on site and syempre, open area. So rinig na rinig mo yung mga iyakan, hinagpis ng mga tao, and every time may something bad na nangyayari doon sa ina-admit sa emergency room. One time, may na-admit sa ospital. The loved ones were outside waiting for the patient. They were wailing and I don't know why but Kuya R and some of the workers started laughing at them. They were laughing? Hindi ko rin alam, Diyos ko. Sadly, the patient na dinala doon with those relatives around had passed away. The next day, we had to unload deliveries of the trailer truck na I-beams and Kuya R was one of those who was on top of the beams.
Yung height niya was estimated at around 4 meters high from the ground. The unloading went well until we heard a shout. It was Kuya R who fell from the top of the truck. We rushed him to the hospital and turns out he had broken his forearm bone. Habang nasa pila kami for the x-ray sa ospital, I was asking him, ano yung nangyari and paano siya nahulog? Sabi niya, the trailer truck was 2 meters wide. So hindi naman sila parang magsiksikan doon sa taas and apat lang na tao, tama, ang nag-a-assist from the top of the truck while unloading. He said na parang tinulak daw siya kasi ang layo naman daw niya sa edge. Parang may humawak daw sa kanya tapos tinulak siya. Yan. So to be continued yan, maririnig niyo sa iba pa nating LS yung mga kwento ni Butchie from Batangas. Oh my God. Pero, ang laking question mark pa rin sa akin. Nasagot ba nila yung tanong na kung bakit tumatawa sila Kuya R dun sa Pasay? Yun na. Kasi naghihinagpis na tapos tinawanan nila. Diba? Parang kahit nga siguro on a normal day, parang ang weird tumawa sa ospital. Unless, syempre kung, di ba kung may loved one ka na naka-recover, syempre, ganun. Pero kung may nakikita mong Like agaw buhay, suffering, no? parang, bakit? Bakit po tayo? Ganun. Tapos yun na nga, parang kumbaga implied na baka connected dun sa pagtatawa nila kaya may nangyaring masama kay Kuya R after. Shocks. Medyo ang close to home nung part na yung naging barracks ng construction workers ay dating morgue. Kasi hindi natin alam sa ngayon kung ano yung situation ng mga construction workers dito o nasan yung barracks sila. So hopefully, naman. Pero kasi usually ang mga morgue talaga is sa basement nilalagay yan. Oo. Saan naman, di ba, nila ilagay? Ba't mo ilalagay yung mga tao sa basement? Oo. Like, pwede mag-construct na lang ng tent outside the construction area, di ba? Like, dun mo talaga sila pasistay. Sana naman, di ba? Sana hindi. So, yun na nga, sana more safety for our mga buhay na. Di ba? Oo, workers, ganyan. Saka, feeling mo naka-affect yung chika sa atin ni Butchie from Batangas na hindi nga daw nag-perform ng... Although hindi natin encourage yung padugo, di ba? Pero, we can assume na aside from padugo, hindi na sila naghanap na alternative. Wala talaga silang ginawang anything for the construction. Kaya na-curious talaga ako dito kung anong ginawa nila. Oo, no? Kasi yung mga, di ba yung mga before dyan, pupunta dyan, nga sila eh. Nag-aalay nga sila na something. Oo, nagdadala sila. Pag bumibisita sila. What more pa kaya na, hello, construction gagawin Sisirain mo talaga, papatungan mo yung lumang... Mag-iingay kayo dyan. Oo. So, I wonder. Oo nga. Sana kung may mga kilala kayong involved sa project na ito, baka naman mabulungan tayo, no? Totoo. Or kahit or kahit hindi dyan sa specific na yan, kung kunwari may alam sila na said haunted na lugar. No? Tapos ginawa ng bago. Kung paano yung nagiging process nila. True. At least from an experience talaga. Kasi yun nga. Kasi parang concerning. Oo. Hello, sa kwento nga lang ni Butchie na kung ganun. Parang ako din, kung siguro ko ako yung nakatira dun kung isa ako sa mga spirits, parang hindi rin ako matuto. Tsaka ang nakakabagabag dyan, hindi lang, okay na siguro yung, sabihin na natin, okay na yung pinagpapakitaan, pero yung nagkakasakit yung mga nagtatrabaho, na-aksidente, parang dapat may gawin ka na dun eh. Totoo. May mga ganun ng incidents. Diba? Lalo na kung kunwari, kasi syempre, naman talaga, accident prone naman pag may mga constructions, ganun. Pero kung tipong, alam mo yun, frequent, tapos sobrang, alam mo yun, out of nowhere, tapos wala namang involved talaga na, alam mo yun, tapos biglang... Tapos sumusunod ka ng protocols. So, pag ganun parang, may nag-i-intervene na talaga na most likely di natin nakikita. Oo. Diba? Totoo yan. Oh my gosh, diba? Ang galing lang na yung story ni Butchie, sobrang
ang timely na Oo. may construction, tas kino-construction to, na hindi Totoo. natin alam na kino-construction. Yun nga. So, what? Thanks, Sturdy. Thanks, Sturdy. And Bucci. So, ayan, punta tayo sa ating second story na babasahin na galing kay Fluffy Pancake. Ayan, so sabi niya, "Hi mga Kaps, currently listening to episode 356 and you were talking about sa experience ni Ana and you were asking if meron bang debriefing na ginagawa before you are assigned to a specific area. As a critical care unit nurse, sad to say, there's no such thing before working in a hospital. And that applies to all employees. Meron pong self-awareness activity course during my psychological nursing back in college. I have a lot of encounter with death. 5 years na po ako sa ICU. But the first time I met death during my duty, I was actually relieved that my patient can now rest in peace and be free of pain. Sabi nga nila, kami po yung in-between ng patient namin and kamatayan. We are the ones preventing death from taking our patient's life. We are taught not to be emotionally attached to our patients and to keep relationships professional. Survival of the fittest talaga yung game. Some deaths are predicted or anticipated, but most deaths come as a surprise talaga. So you have to be emotionally and mentally strong. We'll send more emails of my hospital and dream stories if I have free time mga Kaps. Thank you for keeping me awake during my night shifts, which is every day cause night owl ang person. God bless and more bluebells to come." Yan na nga. So, ito yung mga discussion natin about working in the hospital. Like, yun nga, kung kunwari di ka naman doktor, Oo. like, paano mo i-handle yung mga naririnig mong mga namamatay or mga witness mo talaga actually. Totoo. So, So, hindi masaya marinig na wala na silang wala. assistance, debriefing, 'di ba? Tapos kailangan nila, kasi trabaho nila eh. So, parang hindi sila pwede mag-reklamo. Like, self-management na lang lahat ng stresses nila. Saka, imposible talaga yung hindi ka magiging emotionally attached. Kasi tao yung dinidin mo. At saka yung siguro fine, kung medyo matagal ka na, madidevelop mo yun through time. Pero true yun din. sa umpisa, tas Hirap. lalo na kasi kahit sabihin mo na, yun nga sabi ni Fluffy Pancake, meron siyang course nung college. Pero syempre, depende rin kung, yun nga, kung kunwari, kung ano yung profession mo, kung doktor ka, kung nurse ka, baka meron. Pero kung like yung mga normal staff ka lang ng hospital, di ba? Parang, most likely, wala naman kayong ganong ano. Tsaka iba din yung theoretical. Tapos nandun, pagdating mo dun sa mismo na may nangyayari na parang, shit, ano gagawin? Partida, ano na siya, critical care unit nurse na siya. Walang ganong offer sa kanya. What more nga yung mga mas marami silang nasa all around wards ka lang, diba? Tapos hindi mo akalain na biglang ganun yung may encounter mong case. Tapos paano yung sinasabi lang toxic yung sunod-sunod. Tapos what if nga kunwari, curious ako kung for example, prior ka mag-work, meron kayang evaluation to sort of gauge na kaya mo pa ba niya. dito? Oo nga. Kasi, syempre, ikaw, iba din kasi yung conviction mo na parang, ay, gusto ko talaga gawin to. Pero kasi kung hindi, yung katawan mo mismo yung aayaw, parang, di ba, paano i-manage yung ganun? Totoo yan. So, may mga cases na parang, yun nga, sabi mo, kinakaya mo na lang. Like, either to prove something, yung pride mo, or akala mo talaga genuinely kaya mo pa. Tapos, kailangan mo na outside intervention to tell you na, uy, di na yan healthy. Hindi mo na talaga kaya. Feeling mo lang, kaya mo pa. Diba? So, yun. Sabi nga din niya, diba, na parang ano talaga siya, survival of the fittest. Oh my God. Grabe. Nakakasad lang din isipin na yun nga, wala pala. Oo. Grabe, no? Ay, naku. Yan na yan. Pag mga hospital stories, may struggle both yung mga namatay at saka yung mga nagtatrabaho yung buhay pa. Or kahit man lang kunwari, wala silang ganun. Like, kunwari, every once in a while, meron silang, alam mo yun, meron silang seminar or whatever. Yun nga, no? Paano ka mag-decompress kung may ganong incidents na syempre hindi mo naman na-expect. Kahit alam mo namang mangyayari talaga yun. Pero syempre iba-iba naman eh. May mga, yun nga na parang
quietly passing lang, gano'n, na alam mo naman, expected mo naman na. Pero at the same time, meron din mga pagkakataon na sobrang, ano mo yun, as in, what the hell? Lalo na kung hindi ka, like pumasok ka na, stress ka na sa buhay. Correct. Wala. Oo, Yung totoo. battery mo walang-wala na. Diba? Ay, nako. Nga eh. Ay, pero my gosh. Ako, sana naman, mga andyan, pag-isipan nyo, baka naman pwede. Baka naman Diba? pwedeng gawan nyo. Oo. Lalo na may mga private, hospitals Pero na, sana naman meron, no? At least sa iba. oo, like mga group, mga clubs, Mga ganun. mga samahan ng mga ganyan, nurses. Oh my gosh. Oo, lalo na kung yun nga, kung hindi ka naman trained on that. Kung ano ka lang, parang shit. Kahit yun nga, kahit sabihin mo talaga nun na isi-separate mo yung professional mo. Kasi kung talagang tumatak siya sa'yo, parang anong magagawa mo to Saka kahit gaano ka Separate. katagal, gaano ka nakagagaling, may isa't isa dyan talaga na madadago ka for sure. Nga eh. Shucks. Naku. Kung, Kaya kung may survivor dyan, share nyo na lang yung tip paano nyo nagagawa, di ba? Diba? Na parang, ako never ako na-stress. Like, trabaho lang talaga. Ayun, share nyo paano nyo nakocope yung mga ganong ganap. Pero ito, basa pa tayo ng another kwento na hospital-related din. Ito galing kay Mango Panacota. Sabi niya, "Hi mga Kaps, Mango Panacota here. Mukhang matatagalan pa bago mabasa yung first story na sinend ko po. Kaya naisipan ko na lang po na mag-send ulit." Yan. Sabi niya, "Sa family namin, yung brother ko po talaga yung lapitin or mas sensitive sa mga unseen. Ako more on nakakaramdam lang, kaya thankful na po ako kasi ayoko po talaga makakita pa uli. Masyado po akong duwag at matatakotin. Kahit na mahilig po talaga ako sa mga horror stuff, unsolved cases, true crime, and conspiracy theories. Pag nakausap ko po ng masinsinan si bro, I'll share ko po yung mga stories niya. Mostly po kasi noon, kabataan pa po namin, and kaya madami-dami po talaga yun. Anyway, yung i-share ko po ngayon is one of my experiences while working in the hospital. Nangyari po ito nung kasagsagan ng pandemic, around 2020 or 2021 po siguro. Yung staff po namin at that time sa ICU is nahati for non-COVID patients and those who tested positive. I was assigned sa non-COVID area. Which was mostly konti ang census at minsan 0 patients po talaga. One night shift, 3 po kami sa unit namin, and we only had 1 patient. So medyo magaan yung duty. After matapos yung trabaho and while tulog na si patient, we decided na mag-decking na para makapag-power nap. Ako and yung isang staff na girl, itago na lang po natin sa name na C, ang naunang mag-power nap, and yung lalaking staff na kasama namin, yung magmo-monitor and will attend to the patient for the meantime. Si C nagstay sa may staff area kung saan may air mattress. Ako naman po sa may unit room which was 2 rooms away, since meron naman din pong long chair doon na pwedeng higaan at may CR din. While si Guy naman medyo malayo po sa amin kasi sa may dulo po si patient. Naka-lights off po kami nun at yung sa may patient lang ang medyo maliwanag kasi may dim lights po per room at usually pag sleeping time na po ng mga patients, ayaw po talaga nila ng maliwanag sa unit. Kaya sila mismo yung nagre-request unless for some reason hindi po talaga pwede. So ayun, siguro mga 15 to 20 minutes na din po yung lumipas nang medyo nakaidlip na ako when suddenly para po akong naalimpungatan at bigla na lang akong nakaramdam ng intense na kaba o takot. As in kumakabog yung dibdib ko na hindi mapakali. At that moment, nakatalokbong po ako ng napakanipis na linen kasi yun lang po yung available at malamig po sa unit. Pero kahit kinakabahan po ako, trinay kong ibukas yung mata ko nang hindi inaalis yung kumot kasi pakiramdam ko po talaga may erong presence sa paligid ko na parang nakatingin sa akin at ang heavy talaga ng feeling. Parang bad energy po talaga. Medyo blur po yung nakikita ko noon
Maliban dahil sa nakakumot pero dahil madilim po kung saan ako nakapwesto. Sa paningin ko, wala naman pong tao pero kahit wala po, parang meron pa din po talagang nakatingin na nasa tapat ko lang o malapit sa paligid ko. So ang ginawa ko po, nag-message ako dun sa dalaw kong kasama. Nabuksan nila yung ilaw habang nakatalokbong ako. Hindi po talaga ako makagalaw sa takot nun mga kaps. Kasi nakailang beses po ako sa kanila na hindi po na-seen kaya talagang nakailang beses nag-message po ako sa kanila na hindi po na-seen. Kaya talagang pinikit ko na lang yung mata ko at hoping mawala yung takot na nararamdaman ko. Buti na lang, narinig kong tumayo yung kasama namin na guy, kaya doon ako naglakas ng loob bumangon at tumakbo kay C kasi siya po yung pinakamalapit sa area ko. Laking gulat ko, nakabangon na po si C at umiiyak. Nagulat na gulat kung bakit ako kumaripas papunta sa pwesto niya. Sabay pa kami nagpatanong kung paano yung isa't isa. Sabi ko sa kanya, bigla na lang ako nagising na may pakiramdam na sobrang unsettling at kaba na para bang may nakamasid sa akin. Siya naman daw para daw nabangungot. Ang sama daw ng panaginip niya at nagising na lang siya bigla na umiiyak at takot na takot. Ayun, nagkaiyakan na kami. Nagkaroon kami ng realization na what are the odds na sabay-sabay kaming makakaramdam ng intense emotions ng pagkatakot at somehow dread na hindi naman kami nag-uusap o magkatabi talaga. Tinanong ko kung kagigising lang niya. Oo daw. Kaya pala di niya po nakita yung messages ko. So, na-conclude namin na habang nakakaramdam na po ako ng takot that time, siya po ay binabangungot na. Pinuntahan po kami nung isa namin kasama kasi nabasa po niya yung message ko at ayun na nga. Kwento namin yung nangyari habang umiiyak kaming dalawa. Tinanong pa nga namin kung wala po siyang naramdaman na kakaiba at sabi niya, wala daw. Naramdaman niya lang daw yung lindol. Kaya lalo kaming natulala ni C kasi sa totoo lang, hindi namin alam na lumindol pala. Nangibabaw po talaga yung uncomfortable feelings namin to the point na hindi na namin namalaya na lumindol. And hanggang ngayon, pag napag-uusapan po namin yun, nangingilabot pa din po kami at hindi pa din talaga namin ma-explain kung ano yung nangyari. Yun lang mga kaps, madami po pong hospital stories which I'll send in the future. Sobrang haba na po nito pero thank you po for reading it. More achievements and milestones po sa inyo at sa ating mga kabarangay. Love lots, Mango Panakota. Naku, yun nga. Pero grabe naman. Sa Kaya- ICU sila eh. Mm. Isa lang yung pasyente. Ang weird lang na silang dalawang natutulog yung Na victim. sabay pa. Oo. Isa binangungot, yung isa naman parang nakaramdam ng Presence, oo. Nisip ko kung alin ako, like, alin yung pipiliin ko sa dalawa kung papipiliin ako eh. Parang okay na ako sa... Ako bangungot. Ikaw. Parang okay na ako sa gising. Talaga. Kasi yung bangungot, alam mo yung wala kang laban at all. Kasi kung gising ka, at least alam mo yun, kung talagang no choice ka na walang tatapangan ko na lang, Oo. kung wala naman talagang actual whatever, unless hinawakan ako at hindi na ako Yun nga. makagalaw. Yun. At saka kung gising ako, makakasigaw ako sakali. True din. True naman yun. Diba? Ako naman ang iniisip ko kasi, parang kung totoo siya, yun na, parang katapusan ko na kung totoo siya. Unlike bangungot, like after, kahit gano'n siya kasama, pagising ko, pwede ko i-dismiss Pero na. di ka sure kung magigising ka. Ayun lang, namatay sa... Di ba? Kasi may namamatay naman talaga True sa din, ganun. true yan. Yun Weird nga. nga, na parang ako, okay na ako nagising. At least may chance pa ako. Unless na super talagang, Natrap alam mo ka yun. na sa bangungot, Oo. no? Yun lang. Diba? Ay, mga natutulog sa ospital. Kamusta kayo dyan? Pero no. Although di naman nga surprising na gano'n, na merong mangyayaring ganong incident sa mga nasa ospital. Like babangutin. Oo. May mararamdaman na something.
Siguro kung on a skeptic's point of view, kung sasabihin naman baka once lang nangyari. Ano yan, i-attribute malamang sa stress, sa Yung working pagod. environment, o pagod. Tulog, walang tulog. Yun nga. Although hindi mo maiwasan kasi yung kakaiba dito, like simultaneous nilang na-experience sa same place pa, same area. Hindi mo tuloy alam, curious ako yung nangyari yung lindol after nagising na sila Oo, no? or during tulog sila. Oo, no? Na parang iniisip ko tuloy, ginising ba kayo kasi may nangyayaring something? Na yun nga, parang, di ba, kung ginising man sila, parang salamat, pero bakit naman ganun? Ganun Oo, pwede yung mga naman binaungot. tapikin na lang, diba? Oo. Di ba? Baka pwede ring bantay na, huy, lumilindol na. Tapos di nila alam yung way paano Yun nga mangising. tapos ganun lang yung ano nila, no? Limited lang sila sa ganun. So, yun na yung gagawin. Ayun na lang gagawin. Pero shocks Oo, naman naman. ganun. Mahal mo na, sabi na, judge siya agad kami. Gusto lang Mm. naman mag-warning. Oo, pwede naman. Wala. Pinaiyak ka lang na lindol. Oo, tapos di na nga nila naramdaman Naramdaman. yung Hindi nila lindol. naramdaman yung lindol. Swerte tuloy no isa. Ko Lord. Pero yun na. Ayan na, ICU story ni Mango Panakota. Oh my gosh. Diba? From na ICU naman. Ako. Tingnan natin kung saan naman, anong ward kaya tong kasunod. So, ito galing naman, nagbabalik si Aling Puring. Sabi ni Aling Puring, hello mga kapitanas, tawagin niyo na lang po akong Aling Puring. Currently, nasa episode 281 po ako. Ewan ko ba bakit backwards akong nakikinig from latest episode until sa pinakauna. Pangalawang submission ko na po ito mga kapitana. Itong stories po na to ay noong intern pa ako sa isang ospital up until nag-work na din ako. Bale, madami din po akong encounters dito na hindi lang sa akin, kundi sa mga co-interns ko din at mga kwento-kwento din sa ospital. Unang encounter. Noong intern po ako, may kanya-kanya kaming chores or duties sa ospital. Isang duty po na naikutan ko is mag-print ng images ng x-ray pag may humihingi. So ayun nga po, umaga pa lang andun na ako sa specific post na yon. Since bawal po kaming mag-roam around, lalo na kung hindi naman namin post, nandun lang ako sa room kung saan nagpe-print ng images. Mag-isa lang po ako. Yung computer po, may tapat siyang aircon kaya medyo may hangin ng very light. After some time, kinausap po ako ng isang staff at nung umalis na po yung staff, humarap na ulit ako sa computer. Naramdaman ko po bigla na may humawi sa buhok ko. Nagulat po ako kasi akala ko yung staff namin. Pero paglingon ko, wala namang tao. Ako na lang mag-isa. In relation to that, may mga naunang interns na sa amin na nagsasabing may multo daw talaga dun sa area na yun na mahilig humawak ng buhok. Yung second encounter po sa next email na lang mga caps, ingat po palagi. Ayan. So, andito na yung next email niya. Sabi niya, good morning mga kapitan. Sa wakas, nabasa na po ang pangalawang sinend ko sa inyo. At dahil maganda na ang araw dito after almost 2 weeks of non-stop rain, here's the next part of the hospital encounter series. Taray series. Ayan. So, ito, Sounds and Shadows. During the height of the pandemic, parang naging ghost town dito sa amin. Wala masyadong tao, walang mga tao naglalakad. Lahat na nagpupunta sa ospital, either COVID case or sobrang emergency lang talaga. Wala din kaming interns. Since walang interns and to maximize our duty hours, 12 hours lagi ang duty namin. Usually, 4 lang ang naka-duty per day and 2 per night. Sobrang iri ng buong ospital. During those times, we became accustomed to the sounds within the walls of our institution. Sounds being that of the keyboard clacking away at 3 o'clock in the morning. Personally po, naranasan ko din to. During our night duty, nakakatulog po kami. Since kukonti ang dagsa ng patients noong pandemic, pinapatay namin ang ilaw except sa ibang areas ng department and nagko-close kami ng doors. Yung door namin may doorbell and alam na po ng ER na kakatukin lang kami pag may patient sila. Yung ilaw sa hallway, pinapatay din po ng ER pag walang tao. Around 3 a.m. while my duty partner and I were sleeping on the floor, naalimpungatan ako to the sound of our keyboard clacking. Yung sound na may nagtatype at nagkiklik ng mouse. Doon po sa part na naririnig ko, madilim na part. I tried to ignore it pero hindi tumitigil. Kinalabit ko na yung kasama ko tas sabi niya, oo ma'am naririnig ko din. To which I replied, ma'am
pag nagaganyan-ganyan ulit, tutukan na natin ng flashlight. After a few minutes, nawala. Akala mo talaga ang tapang namin. Fun fact, yung same room kung saan may humawi po ng buhok ko sa first encounter, dito din po kami naglalatag at natutulog noong mga panahon na yon. Yun lang po mga kapitanas, to follow na lang po ulit yung iba. More power, spiritual guidance, and happiness po sa inyong dalawa. PSN, ako din po si Petchay na hindi taga Baguio. Oh, siya pala yun. Parang kawatan at madaming alias. Naku, yan na nga. Diyos ko. Hospital story. Yes, Mga nagpapatay ng ilaw sa ospital. Pero no, grabe mga stories to during COVID pandemic Oo, no? years. Kasi nga, yun din yung tsikahan natin na paano nung panahon ng COVID sa mga ospital, sa Totoo. mga schools, 'di ba? Kasi sila yung kumonti talaga din yung. Oo. Yun nga, except for mga COVID cases. Oo, yun talaga. Pero otherwise, wala. Oo, Wala mo matatakot ka nagpapa-consult or- itakbo eh. Oo, kasi COVID yung kaharap mo eh. Totoo. Scary nung hinawakan ng book sa x-ray. Pero curious ako paano mag-print na X-ray. Yun, no? Yun yung takeaway So, di ba ko. dapat dark room siya or something? Feeling Hindi ko alam. naman siguro. Or since Feeling ko kasi na-develop naman na yun. So parang alam mo, May copy i-reprint ka mo na na lang. lang, Oo. 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 Pagka naka-develop na siya, tapos reprint na lang, ganon. Pero alam mo, sa totoo lang, pag hindi ko alam with you, pero pag ako nagpapa-x-ray, feeling ko sobrang vulnerable ko. Like, Dahil, kasi una, syempre pinapatanggal yung suot mo, tapos Oo. naka-gown ka lang, tapos nakatalikod ka pa. Depende actually sa x-ray sa'yo, pero alam mo yun. Tapos, usually, so far yung mga spaces na nakapag-x-ray ako, as in, dalawa lang kami ng technician. Alam mo yun. pero mabilis lang naman siya. Oo, pero... Feeling mo ba dahil Tapos, nakahubad ka? oo, number one Oo. yun. Tapos yung feeling na parang, alam mo yung isang tao lang yung energy na nararamdaman mo sa room. Tapos most of the time, ganun naman siya. Like, hindi naman siya talaga dinadayo ng madamihan. So parang ang patay lang ng lugar. Parang gano'n. Oo, tas yun nga. Tas usually, dun sila tinatago yung mga x-ray room sa corners ng mga hindi nga dalawin sa ospital na lugar. Totoo. Like, tatanong mo, saan po yung x-ray room? Tapos sabi, kaliwa, kanan. Ang dami pa. Or baba ka sa basement. Alam mo my yun. Yung minsan nga katabi sila na morgue. Parang ganun. Or yung parang, talaga ba? Dito nyo sila nilagay. Nga kasi di naman laging, laging meron. Oo. Tsaka nga, sabi mo nga, ang bilis lang ng procedure. So, para feeling na hindi naman kailangan talaga ng dedicated space for them. Correct. Shocks. Ay, nako. Nakahawak ng buhok. Or nakahawak ng balikat, batok. Inisip ko, mas nakakatakot siguro kunwari niya habang ina-x-ray ka, tapos doon may biglang mag-ano sa'yo. Kasi di ba syempre, yun nga Oo. tapos biglang, oh no. Kasi yung pag ina-off, di ba parang ina-off yung lights doon? Tapos pagbukas parang, Talaga ba? hindi ba? Feeling ko yung mga luma, ganun. Yung mga luma. Kasi ngayon, parang wala, tatayo Okay ka na, lang, no? tas as in, Dikit mo yung didikit ano. lang, ganun. Tapos, hinga malalim. Okay, tapos na po, ma'am. Oo nga, tapos parang, okay Oh, na. Yun na yun. Mas matagal pa yung pinagbihis mo kaysa doon Correct. sa actual. Diba? Oo. Naalala ko, nga, yung pinapatay ilaw, alam mo yung pag mga mobile, Yun. na x-ray. Oo, yung sa mga, APE sa, oo, Yun. yan, ganyan. So, good luck sa mga mag-APE dyan. Diyos ko, Lord. Galingan nyo. Galingan nyo pag-APE nyo. Ay, pero nako, yun na nga. Si Aling Poring, na si din pala, si Petchay na hindi taga Baguio. Oo. Ay, gulay. Ayan, at least yung experience niya na may duty partner siya, may karamay siya. Totoo. Grabe sa segra siya sa tulog. Yun nga So, natawa pala ako dun sa sabi niya na flashlightan nila. Oo, So, totoo yan. parang, hindi ko tuloy alam kung curious ako na what if nga gano'n flashlight Ginano nila kung may makikita ba sila or wala. Diba? Paano, no? May Paano kung nakita. nakita sila? Nako, Like, nakatalikod, tapos nagaganon na. tapos naka-patient's gown, no? Bala kayo dun, tatakbo na. O kaya nurse, pero luma yung suot.
Shit. Mas gusto ko pa talaga nga na wala na lang ako makikita. Mm-mm. At least, ano. Paano kaya siya nagko-cope pag wala siyang co-duty dun sa lugar? Ka-duty. Siya stay doon. Makikitambay kasi ibang ano. Oo. Tapos ako saan may Pag may tao. pasyente lang, parang sige, pasok tayo. Oo. Tapos after, labas ka na rin. Oo. Chika ka na lang sa Mm. ano. Somewhere. Totoo din. So speaking of, naalala ko tuloy kasi yun nga sabi mo, di ba, pag sa x-ray room, isa lang yung tao. Oo. Kasi usually nandun lang naman sila buong araw. Parang, ano mo yun? O, tapos nakikita mo sila nagsusulat-sulat doon or nagre-review ng mga ano nila, Diba? in-x-ray nila. Parang, oh my God. Oo nga. Yung mga radtech dyan, no? Ako, Baka may mga kwento kayo sa inyo na. actually, totoo. Oo, this is it. Parang mga nakikita sa x-ray na. May sumasama kaya sa x-ray? Mhm. Like, impressions, no? Oo. Na kamay. Kamay. Oo. Muka, takot ka kung muka. Ay, salamat na lang. Kung ano, kunwari nag-print ka, tapos wala namang ads, iba yung lumabas. Oo. Shit. Oo, na may bata, kunyari. Eh, ba't? Fuck. Pero parang di ba may parang ganun na, parang meron kusan ko na ano, na parang yun nga, na may ibang anomaly sa x-ray. Na parang wala naman dapat. Tapos na may nasamang, Mm-mm. may na-scan. Mm-mm. Katakot yun. Paano kaya a-analyze ng doktor yun? Yun nga eh, although ang hirap din kasi since nga, ano eh, alam mo yun, hindi naman siya talagang sobrang, alam mo yun, parang in your face visual. Oo. So parang pwedeng sabihin mo na, baka may something lang Naggalaw. sa ano, Oo. or baka may dumi ba to or whatever, sa processing, ganun. Yes. Di ba? Yun. Yun nga. Pero ayan, yan ang, ayan, ulit ko na ako. 3, 2, 1, go. Pero ayan, yan yung share sa atin ni Aling Puring. Yes. So ito may dalawa pa tayong natitirang kwento at simulan ko na yung isa. Ito ay galing kay ang nagbabalik din na sukoy natin sa mga ganitong kwento. Wala iba kundi si for Justin. Sabi niya, mga kaps! Hala, ang tagal ko nang di nakikinig ng podcast niyo. So sorry. Inalipin lang na work. Nailipat kasi ako sa billing department kaya hindi na ako makalisten while working. Hindi katulad dati na nagpe-prepare lang ako ng documents. Kaya pang isabay ang makinig. Pero ngayon, I think I nearly had a year worth of uploads to binge. Pero kahit hindi ko pa naririnig yung ibang stories ko sa podcast nyo, send ko na lang rin ito para maipila na. Yan, tama behavior yan. My birthday is nearly approaching pero ang hula ko ay para sa November 2024 cake entry na ito. Tulad ng promise ko noon, mag-share ako ng mga narinig kong hospital stories. Though hindi gaanong nakakatakot ay kayo na at ang mga kabarangay ang humusga. Listening to your listener stories, part 181 to get into the mood. Ayan. Yung una niyang kwento ay entitled Taga-Sundo. Last November 2022 ay nagbantay si mama sa uncle ko na na-hospitalized. Hindi ko na lang po papangalanan yung ospital. Yung nurse sa ward nila ay nakakakita or malakas ang pakiramdam sa mga hindi nakikita. May isa daw pasyente na nakatingin sa dako ng pinto at minumoestra ang kamay nito na parang tinatawag yung nakikita niya sa pinto while still lying on his hospital bed. Tumingin yung nurse sa direksyon ng pinto at ang nakita lang niya ay isang matandang babae at lalaki. Nang i-describe ito ng nurse sa bantay ng pasyente, ay kinilala nila ito bilang na mayapang magulang ng pasyente. May isang kwento rin na may nurse din daw na nakakita ng black figure. At kung kanino man daw umaaligid ng black figure na iyon, siya most likely ang susunod na mamamatay. Yan. Yung next naman ay si Maaksaya sa Tubig. Galing ito sa story ng office mate namin na madalas night duty. Bale, yung office ng billing at cashier ay magkatabi. Literally, na mas effective pa na intercom namin yung bentana sa likod ng offices namin kaysa sa telephone intercom namin. Yung cashier kasi is hanggang 11 p.m. lang ang duty nila while 24 hours kami sa billing. Bago kasi umuwi yung nag-iisang 3 p.m. to 11 p.m. duty na cashier ay nagpapaalam muna sila sa billing area para alam namin na hindi na kami magdidirect ng clients para magbayad sa cashier. So alam namin kapag wala na talaga naka-duty sa kabilang office. Around 12 a.m.
may narinig daw yung office mate ko na nagbukas ng faucet. Alam na agad ng office mate ko na galing ito sa office ng cashier, kaya naman tinawag ng office mate ko mula sa bintana para i-verify kung bumalik nga yung cashier on duty. Pero walang sumagot. Kaya naman agad tinawagan ng office mate ko through personal phone yung cashier on duty para sabihin na naiwan niyang bukas yung faucet sa office nila. Bumalik daw agad yung cashier at tinurn off yung faucet. Pero kwento ng cashier, naka-off talaga yung mga electricals pati yung faucet bago siya umalis. Sabi, napaglaruan na naman siguro na nagmumutong bata yung faucet. Kaya naman madalas na malakas ang music ng cashier office paggabi. Na madalas ay rinig pa hanggang office namin. Dahil usually ay umiiyak pa daw minsan yung bata. no. Oh my God. Ayan. So, since ang kasunod din natin na babasahin ay si kay for Justin din galing. So, itutuloy ko na tapos i-discuss na lang natin. Yes. Mamaya. So, sabi, yung next na kwento ay entitled Matanda sa OPD, sa Outpatient Department Records. Ang OPD department ng hospital namin ay nagpapapasok ng patients mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. May isang guard na rumonda sa OPD bago ito magbukas. Sa tapat ng OPD records ay may nakaupo na matandang babae sa waiting area. Looking normal na naghihintay lang. Habang papalapit siya sa matanda ay binati naman niya ito. Nagsapa ka na. Ang aga mo naman, Lola. Hindi sumagot yung matanda hanggang sa nalampasan niya ito kaya naman nilingon niya ulit yung matanda. At yun na nga, Caps, wala na dun yung matanda. Sabi ni Kuya Guard, wag lilingon. Nag-duty naman na ako sa OPD billing namin at nasubukan ko na rin dumaan sa hallway ng OPD na madilim at wala ng mga pasyente. Medyo creepy nga siya. So ito, ang last niya na story entitled Paranoia on Shutter. My God. 24 hours na may naka-duty sa billing namin at isa lang ang naka-duty sa 11 p.m. to 7 a.m. shift. So, mag-isa lang ang naka-duty magdamag. May kasama naman na guard pero medyo malayo yung post niya sa pintuan ng billing. For this certain shift, may 3 to 4 clients ang nagtanong sa akin. Mag-isa lang po ba talaga kayong naka-duty pag gabi? And I always answer, yes, nonchalantly. Pero dahil I overthink minsan, ba't parang ang dami nilang nagtatanong ngayong duty ko kung mag-isa lang ako? Kasi usually ay isa lang ang nagtatanong kada duty ko. Pero kahit yung simpleng kaluskos ng mga daga ay nagugulat ako lalo na pag walang client. May playlist rin ako pag night duty ako. Yung pop songs dapat para lively. Minsan na rin po, nagugulat na rin ako sa sarili kong reflection sa glass door dahil nakaharap doon yung pwesto ng naka-night duty. Hindi ko po alam kung nasosobrahan lang ako sa kape. Ayan lang muna mga kwento ko mga Caps. Hoping na mabasa nyo kahit hindi gaano scary. Matagal ko na ding hindi naririnig itong manifestation na ito mula sa inyo. Pero sana ay more bluebell sa atin dahil kailangan natin. Salamat sa pagbasa ng stories mga Caps. SLMT. Paranoid na just for Justin. Tapos sabi niya, PS, saktong kakatapos na naman ng isang episode as I finish typing this entry. At na-realize ko na kailangan na namang mag-adapt ng tenga ko sa bulong na huwag kang lilingon mga Caps. Wala na yung immunity ko dahil matagal na daw akong hindi nakinig. Hello, yun na nga. Ang tapang din ito ni for Justin na ngayon natin nalaman na nagsusulo pala, nag-night, nag-graveyard siya sa ospital as a billing department. Ito ang anong talaga is kasi doon lang talaga siya sa loob. Alam mo yung sa loob ka ng office tapos mag-aantay ka lang na magbabayad or magbabayad. magsisettle ng kung ano. Parang isip ko siya. Oo, ang hirap pag nasa isang room ka lang. Compare kung kunwari, pwede kang mag-roam around, di ba? Oo. Pag natakot ka na, ay, punta ako dun sa maraming tao. Eh, siya wala. Tapos yung katabi pa niya office, alam mong May bata. Ano na dyan? Ano na? Kaya pa ba? Tapos nakikinig ka pa sa amin. So, ano tayo? ay, Diyos me, nakakatawa talaga. Ay. Ano? Oo. Wala, music minsan, totoo yan, music minsan yung kaagapay mo pag takot ka na. Ang anong pang distract din talaga. No? Oo. Kasi yun, ang ano lang naman kasi talaga is ayaw mo yung sobrang tahimik kasi, alam mo yun. Kasi yun yung medyo nakakatakot. Yun yung nakakapraning din talaga pag sobrang tahimik.
Ang creepy nung part na sabi may umiiyak na bata kaya nilalakasan nilalakasan nila. nila. Hey, mami. Naisipin mo, ganun siya kalakas to the point na kailangan mong i-up Ma'am. yung Oo. Ano, di ba yung music? Hindi mo alam kung saan nanggagaling. Mm. Shit. Tapos nagbubukas ng gripo. So, yun naman. Naawa ko doon sa cashier na tinawagan pa nila. Tapos siya pa yun, bumalik pa siya para lang isara yung gripo. Kawawa. Oh my God. Sana malapit lang yung bahay ng cashier. Sana nga eh. Or hindi ko siya nakakalayo. Oo, kasi ang hassle rin. Oh, wala ba ibang may susi? Yun nga eh. Para... Although ang sensitive kasi nga cashier billing eh. So, totoo parang din naman. dapat Para ano hindi sila, isa lang yung ano no. accountable no pag may Mm, nawala. Totoo din. Pero shocks. Diba? Ito ibang ano naman. Ibang side naman ng hospital. Kasi usually nga, pagkakwentuhan natin yung mga as in patient, ano talaga. Wards talaga, Oo. no? Clinic. Ito ganyan. mga offices na Oo. hindi rin sila Damay nakaligtas. din. Totoo. Oh my God. Kung ako just for Justin, magbuwas-buwas na tayo ng kape, no? Kasi grabe naman tonto ako Mag-juice doon na lang tayo. pati sa reflection niya sa glass door. The best yun eh, nagugulat siya sa sarili niya. Parang ikaw yung natatakot ka sa sarili mong bulong. Totoo. Ganun. Same energy kayo ni for just Oh my God. Pero gets ko naman kasi minsan, alam mo yung mga na-jump scare ka ng mga bagay na hindi ka naman tinatakot. Oo, hindi ka prepared. Like, yung utak mo nasa iba. So, foreign na yung dating sa'yo kahit ikaw pa. Diyos ko, Lord. Paano kaya yung gulat for Justin? Feeling ko talaga, patingin nga ng gulat. O yung bumabalik ko na Kasi may Diyos sinusulat siya na, Kung siya lang mag-isa, tapos alam mo yun, parang anything na mag-trigger yung gulat mo Oo. talaga as in. sana nakakaparanoid talaga yung graveyard shift ka. Tapos yun yung sunod-sunod na tatanungin ka ng same question. Parang ano ba to? Nasa ano naman, lang, one time lang nangyari yun. Oo. Alam mo yun. Like, nagkataon lang talaga na nagsunod-sunod yung mga curious na nag-ano sa kanya, dumaan sa kanya. Like, wala sana siyang makitang pattern na every Oo. 10, biglang may lalapit na tatanungin ako. Ay, shit. Kasi, oh my God, paano kaya kung ganun na bigla? Kaya pala talaga may nagtatanong kasi akala nila may kasama siyang iba. Oh. Yung sa una niyang kwento, yung nurse na nakakita ng Hmm. dark figure. Tapos parang sundo. Yes. Very ano yan. Ano naman, common sa mga Oo, hospitals. nanunundo talaga. Tsaka yung pasyente na nakita yung parents. Parents. Okay na sa akin yun. Parents mo yung nakita mo. Totoo. Baka comforting na rin Yun nga siya. eh. Kaya yun nga, inisip ko talaga kung yun, di ba lagi sinasabi yun, na kung si kamatayan, like, may capacity ba siya? Capable ba siya na magpalit ng anyo Oo. to a comforting form na familiar sa'yo para pag sinundo ka, ganun. Sama ka na kaagad kasi alam mo namang, Oo, walang takot oo, di ba? Mga sundo, ang iniisip ko kung, di ba sabi mo kung may capability siya magbagong anyo, or baka may power kaya siya na humiram na parang, uy, hiramin ko muna yung parents ito. Para lang sunduin nila yung anak nila. Parang hirap naman. Parang mahahasilin mo pa yung... Oo, parang masaya na sila doon, tapos biglang pinaalala mo na, ay, may anak nga pala kami. Ganon. Kasi di ba may concept na pag nandun ka na, Wala. hindi mo na maalala yung mga nangyari. Masabi mo, may anak pala kami. Asawa ko pala siya. Parang ganun. Na dapat wala naman na sana. Oo. May temporary ano ka. Parang in-excuse sa classroom, ganun. Excuse ko lang po si Oo, may papagawa hiramin lang. ko lang, ganun. Correct. Yun. Ay. Oo. Iniisip ko lang kasi disappointment nung namatay. If malaman niya na parang, ay, si kamatayan pala to, di pala parents ko. Joke Tsaka time ako. until when yung ganun na, alam mo yun, kailan i-break dun sa Oo, no. Yung illusion na bulaga, No, hindi hindi ako. ako. Oo, joke. Para lang makasumama ka ng walang resistance, di ba? Ginoko pa nga, mamamatay na nga lang. Ay, Diyos mo. Sana na nga. Sinabi nila, oy, mamamatay ka na, lika na dito. Correct. Yun nga. Yan, isa yan sa mga, magkakaliga yan. Yung mga sumusulat sa atin na nakakita ng premonition na mamatay. Ito yung nakakita ng sundo. Parang, anong silbi nung, gift ko na to, di ba? Like, hindi naman siya makakatulong sabihin ko, uy, nakita ko po sinusundo ka na, di ba? Parang, Wala. Ano na lang siguro, alam mo yun, ways to
help you maximize your time. Totoo, reminder Parang, sa'yo. oo, Baka kung- para sa'yo talaga. Na kung talagang, inisip ko nga okay din siguro kung ganun eh. Kasi kung sasabihin mo doon sa person na parang, uy, or kahit din sa person, sa family member na parang, nabisita nyo na ba sila? Sige niya, kamusta siya? Ganun, baka gusto, ganun. Alam mo, yung mga suggestions na, Oo. Like, unsolicited advice, pero ano naman siya, like, more on the concern. para lang, kumbaga parang, sulitin nyo na. Kasi, Oo. hindi natin alam. Baka anytime. True. Or pwedeng as simple as, hindi naman siya sa fino-force ka nila na mangialam, more of proof lang na may afterlife. Ganun. Parang ganun na lang siya talaga. Ayan. So, dyan nagtatapos ang ating mga kinompile na hospital stories. Maraming salamat sa mga ka-stiff necks na nag-work sa hospital or may nakakuhang hospital experience na share sa atin. Ayun, so huwag kayong mahiya, i-share nyo lang yan mga kung ano nun pang kwento. And speaking of paano i-share, hanapin nyo lang kami on our socials. We are on Facebook and Instagram at Huwag Kang Lilingon PH. Ipadala nyo yung listener stories nyo directly sa aming Gmail, huwagkanglilingonph@gmail.com. Yes, tapos kung kayo man ay nasa Twitter, ayan, pwede nyo rin kami i-tweet doon sa @waglilingon kung may mga comment, suggestions, reactions kayo on this episode. Yan, makigulo na sa ating private FB group. Yan, isearch na lang brgy.huwagkanglilingon. Yan, sagutan ng mga tanong para kayo ay papasukin sa barangay. Yes, tapos kung gusto nyo panood ang aming mga videos, aming mga episodes, recent episodes na nasa YouTube na rin namin, isearch nyo lang ang Huwag Kang Lilingon or Huwag Kang Lilingon podcast. Yan, tapos kung gusto nyo makita yung mga teaser sa mga upcoming episodes, pwede nyo sila makita sa TikTok. Ayan, search nyo lang Huwag Kang Lilingon PH. Yes. So, ayan. Salamat po sa pagsama sa amin on this episode. Ayan. Ating isang on-location episode dito sa Clark Air Base Hospital. Yes. Na Future National Museum Clark. Diba? So, ayan. Kita-kits tayo ulit sa next episode. Muli, this is your kapitan. Muli. Yung This is- extra. Okay. Okay, 3, 2, 1, go. So, ayan. Muli, this is Huwag Kang Lilingon, the allegedly haunted horror comedy on duty podcast. Saya. Ay, nako. Ayan, maraming salamat. This is your Kapitana G. And this is your Kapitana Mimay. And this has been Huwag